The Department of Public Works and Highways has conducted a year-end press conference. Let's get the details from Mobile Journal, Arles de los Santos. Hi, Arles. So what happened in the press conference? Angela at Diego, ngayong araw nga ay isinagawa ni Secretary Vince Dizon yung kanyang annual report para doon sa mga tugon at hakbang ng ahensya sa nagpapatuloy na investigasyon ng mga maanumalyang flood control projects at iba pang infrastructure projects sa ating bansa, kung saan nga sa loob ng 3.5 buwan inamin ni Dizon na hindi madali itong proseso ng reforma at pagpapanagot sa mga dapat managot. Pero ito raw ang kinakailangan nang sa gayon matugunan ang kanilang kinakailangan gawin, at syempre yung tawag na rin ng taong bayan. Kaya kaugnay dyan, umabot na raw sa 87 na mga individual ang pinangalanan at nirekomenda sa Office of the Ombudsman na kasuhan. Kasama dyan yung mga kasong bribery, graft and corruption and plunder sa iba't ibang mga opisyal ng pamahalaan. Kasalukuyan man at dati, kagaya ni dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zaldico, Senators Jinggoy Estrada, Jobel Villanueva, at naging si dating Senator Bong Revilla. Umabot naman na daw sa siyam na personalidad ang naaresto, habang 23 individual naman na ang may mga kaso na sa formal na korte. Kasama dyan si Sara Diskaya at ang construction firm nito na St. Timothy. Bukod pa dyan, pag-usapan din dito, Angela, yung pagpapabalik doon sa pera, pati na rin yung reforma sa ahensya. Kagaya na lamang ng transparency portal na kailangan daw para masiguro nga na yung mga kababayan natin ay pwedeng matignan from time to time ang progreso ng mga proyekto. At kabukod pa dyan, yung kanilang plano, Angela, na magkaroon ng nationwide massive recruitment plan. Ito yung paghahanap ng mga batang engineer at mga accountant upang makatulong daw sa reforma ng ahensya na ito. Angela. Arles, that's what I wanted to ask you, kasi binanggit mo yung nationwide recruitment. Pero will this mean na next year makakita tayo ng mga young engineers up and coming na papalit sa majority ng mga existing district engineers ngayon? Kasi parang sinabi ni Secretary Dizon, parang compromised a lot of them right now na naka-assign, na nakaugat na sa DPWH. Actually, Diego, that's a good question kasi tinanong natin kay Secretary Dizon kanina. Kapag nag-hire tayo ng mga young professionals, does this mean na mamimitigate talaga natin yung sabwatan at yung iba pang mga ilegalidad sa loob ng DPWH, Ayon naman dito kay Secretary Vince Dizon, kasama kasi sa mga sinisilip nila ngayon kung dapat nga rin bang panagutin yung ilang mga regional directors, Kung matatandaan natin sa daan-daan ng mga maanumalyang flood control projects sa pamahalaan, yung mga regional director yung kasama sa mga dapat na nagmamanage at sumisilip Kaya naman kapag nagkaroon daw ng mga young bloods na tinatawag nga ni Dizon na idealistic sa pagbabago at reforma, they're hoping na yung mga posisyon na maaarap sa kanila talaga makakatulong sa pagbabago na nais ng ahensya. Dugtong ko lang before ilipat kay Angel, Arles, does this mean na they will also explore the pagre-raise ng salary grade nitong young bloods? Kasi alam ko, nabanggit ni Secretary Dizon a few months back na also to mitigate corruption, yung mga bagong blood, mga bagong employee ng government, kailangan medyong well compensated para hindi nila maisip magnakaw. Iginit naman Diego ni Secretary Vince Dizon na competitive naman daw ang sa mga posisyon, pero syempre para makataas sa rangko, may mga taon na kailangan bunuin at mga training or mga papel na kinakailangan para from time to time mapopromote sila. But right now, gagawin nila itong hakbang na ito, Diego, sa pamamagitan ng paglilibot sa iba't ibang mga universidad sa bansa, though particularly nabanggit niya kasama dyan yung UP, UST, De La Salle, yung mga Mapua, pero hindi lang ito nakasentro sa Metro Manila, pati sa iba pang mga rehiyon sa Pilipinas para makuha daw yung mga pinakamahuhusay na engineer at makatulong sa mga paparating pang plano ng DPWH para sa reforma nito. Well, Arles, 4 days ago, there was a talk also that magkakaroon ng reshuffling ng mga regional and district directors sa DPWH by January of next year. So will that push through? Sa ngayon, Angela, ay hindi pa tayo nagkakaroon ng pagkakataon na makumpirma yan kay Secretary Vince Dizon. Pero marami pa raw silang plano sa paparating na taon. Sinubukan nga natin kunin kung ano ba yung mga specific, pero parang inihahanda niya yung anunsyo dyan sa paparating na 2026. But for now,
they really focus na magkaroon pa ng iba pang mga investigasyon, no? Ayon nga sa kanya, meron pa daw parang isa or dalawa na kaso na isasampa ang Office of the Ombudsman kaugnay pa din dito sa mga maanumalyang flood control projects sa bansa. And tuloy pa rin ba yung sinasabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na bago magpasko ay may makukulong na? Because as of now, you were just saying filing of cases. Wala pang kumpirmasyon, Angela, kung kailan, but kahapon, no, binanggit niya din yan sa press conference ng MMDA at DOTR kung saan sinabi niya, ombudsman daw mismo ang nagsabi na hindi pa naman daw tapos ang Pasko at meron pang panahon para makapagpakulong. And then yun nga, may 2 case filing pa na inaasahan bago matapos ang taon. So let's see how it will unfold. Arles, may nabanggit ba about yung 2026 flood control projects na importante? Kasi ang alam ko, ayaw nila ituloy yung mga certain projects na hindi naman emergency. Pero may mga areas kasi sa Metro Manila na pag umulan daw ng konti at pumalo tayo this coming year na malakas ang maulan, baka bahain. Diego, at least doon sa flood control projects, para mas nakafocus ata ngayon sa Secretary Vince Dizon doon sa budget na mabibigay pa lamang sa kanila, no? Yung mga matatapos, kailangan pa nilang abangan kung ano-ano nga ba yun at sa iba't ibang mga rehiyon. Though ito naman ay dumaan, no, sa Regional Development Council. Ito yung mga nag-aaproba, no, mula sa mga local government unit patungo nga sa ating NEP. Hintayin natin kung ano nga ba yung mga matitira at maaalis na mga proyekto pagtapos ng BICAM na nagpapatuloy pa rin ngayon. Okay, so napag-usapan din ba sa press ko na yan, yung, yun nga, yung tungkol dun sa budget, no? Magiging kabuuang budget ng DPWH because BICAM has already approved DPWH budget pero wala pa silang binibigay na figures. Tama ka dyan, Angela. But ayon kay Secretary Vince Dizon, they will make do of the budget na maaalat sa kanila. Tinanong natin kasi ito hindi lamang flood control projects yung kailangan tutukan. Meron pang mga kalsada na kailangan gawin, mga building, no, mga establishmento na kailangan para sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Pero inihintay din daw nila kung magkano nga ba iyan, but at least regardless kung magkano, pagkakasyahin at gagamitin daw nila ito ng tama. Kaya itong mga nakalinya nilang programa para sa next year, kagaya na lamang ng massive recruitment plan, and then kabukod pa dyan, yung patuloy ng mga investigasyon, hindi lamang, no, sa ahensya ng pamahalaan in general, no, yung DPWH, kundi pati sa kanilang mga empleyado, sisiguruhin daw nila para hindi magkaroon ng problema at magpatuloy ang pagsasaayos ng mga dapat isaayos. Na-address ba din ni Secretary Vince Dizon yung pagkakamali niya na siya ay nag-apologize pa nga, no, tungkol dun sa price data, no, ng mga construction materials kaya nagkaroon ng impasse, no, 2 days ago sa BICAM? Hindi natin na yan ngayon, Angela, dito sa press ko ni Secretary Vince Dizon. Clarify na kung magkano yung kanilang magiging budget, but they will continue to do their work lalo pa sa pagpasok ng taong 2026. Alright, maraming salamat sa ating mobile journalist, Arles de los Santos.